Mall ho sa Cotabato, mga Muslim po ito sa bar. Karamihan dyan. Hindi siguro tinuloy ng mga buang yung kanilang prayer rally sa Alianza Diretso Cubita. Isipin mo, bagong bukas na mall, ang sigaw ho ng maraming Pilipino, kasama, sa halip na magiging masaya sila, ang sigaw ng mga papasok ko dito Duterte. Ano ba to? Rally ba ito? Magsa-shopping. Ito yung sitwasyon ng mga kasama dito sa labason ng KCC Mall of Cotabato, kung saan isinisigaw ho ng mga kababayan natin dito sa Cotabato City yung pong pangalan ni Duterte. Di ba natakot si Alianza dyan? Pagbukas ng mall, ang sigaw, Duterte, may mga military, mga kapulisan din eh. Duterte, Cotabato. Yan ho ang patunay na mahal ng mga taga-BARM, mga taga-Cotabato, mga kapatid nating mga Muslim, ang mga Duterte. Kaya ikaw, ngiwiim, huwag kang padalos-dalos sa buhay mo. Ay, sige, magpadalos-dalos ka. Magpadalos-dalos ka nang matamaan ka ng durian dyan sa BARM. Kung ako miyembro ng alyansa, magsulo na lang ako. Madamay ako sa kangiwian? Ngiwiin? Oo, promise. Magsulo na lang ako. Sasabihin ko na lang, di ba, ayaw ko na sa alyansa, magsulo na lang ako. Animal, galit na ang mga Muslim eh. May dugong maranaw si Digong eh. Yung nagsasabi dito, nag-comment kanina, na si Tatay Digong daw, uuwi daw sa Pilipinas, nakagarapon na. Napaswerte pa si Tatay Digong. Kung uuwi ng Pilipinas, nakagarapon. Kay Singiwim, pag mangyari yan kay Tatay Digong, nakagarapon na ho, pag uwi, Singiwim, hindi na ilalagay sa garapon, itatapon na lang sa Pasig River. Ang Muslim ay magpaka-Muslim man yan. Kung may mangyayari sa kanilang kadugo, buang ka talaga. Hindi ka na ilalagay sa garapon, pahangin na lang. Pahanginan na lang dyan sa windmill. Hayop mga masamang abu. Baka makahawa pa to, gagito oh. April 12 daw may rally sa Cebuang Alyansa. Nakailang beses na ba yan nakansila? Alamang makuha sila na supporter ni Ngagba dyan sa Cebu. Galit na lahat ng mga taga Cebu. Except sa mga buhaya. Except sa mga durugista. Si Gwen Garcia, wala na. Ang layo niya sa survey. Nangunguna yung Team Duterte dyan eh. Papalitan na talaga yung yung mamamarang. Sabi ni Tatay Digong, payat na ba si Gwen? Palitan mo na, day. Miyahok na miyahok. Mag-ingat to kayo ha sa mga alyansa. Alam naman natin, di pinapadugo. Sinaktan eh. Sinaktan ni Dayonyor ang puso ng maraming Filipino, lalo na po ang mga kapatid nating mga Muslim. Isipin mo, wala pang nangyayari kay Tatay Digong. Ito na ho ang reaksyon ng mga kapatid nating mga Muslim. Pati bahay ni Tatay Digong binabantayan. Nagkaisa ang mga miyembro ng Muslim community mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao sa pangunguna ni former Maranao Deputy Mayor Randy Usman upang magbigay ng suporta sa pamilyang Duterte at sa pagbabantay sa kanilang mga pamamahay. Nandito lahat yung mga volunteers para sa mga Duterte family. Ang ibig sabihin nito, full support
ang mga Moro dito sa mga Duterte dahil nakita namin na mayroon mga oras na sabi nila na anytime papasokin nila yung mga bahay ng mga Duterte. Ayaw namin na yung mangyari. Dagdag ni Usman na mula sa 11 tribo ang kanilang mga voluntaryo, na ang iba ay galing pa sa 40 munisipyo sa Lanao del Sur at 22 munisipyo ng Lanao del Norte. Pagdidiin nito na wala silang sweldong natatanggap at ang suportang kanilang ipinapakita ay bilang pasasalamat nila sa magandang pamamahala ni dating Pangulong Duterte sa Davao City at sa Pilipinas. Paliwanag rin ito na nais rin nilang ipaabot sa pamilyang Duterte ang kanilang pagsuporta sa kalagitnaan ng political oppression na kinakaharap ng pamilya. Tatay Digong na ang imong mga parente nga mga Moro nga wala sila muundang o pag-atiman sa kining mga residents nimo diri sa Davao City. Ayaw ka kabalaka kay naami diri. Ayaw na nimo noon kay kami ang bahala na diri sa imong dakbayan sa Davao nga kami ang mag-protect sa ilang mga panimalay sa inyong mga anak nga na diri sa Davao nga naay mga rumors nga sudlo nila ay mong balay. Hininok naman ni Usman si Pangulong Bongbong Marcos at ang Korte Suprema na agarang ibalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas at maging patas sa pagpapatupad ng batas. Moto nga ang among hangyo sa presidente nga Bongbong na dapat ibalik nila ang among tatay Digong. Mora mo ang hangyo sa iha. Unya kining mga sa Supreme Court hangyo po na mo sa ilang nga i-peer nila ang ilang desisyon. Ilang araw matapos isuko ng pamahalaang Marcos sa International Criminal Court ang dating Pangulong Duterte ay hindi nga mapigilan ng mga taga-suporta nito, lalo na ng mga Davaoenyo na ikinukonsidera si Duterte bilang ama ng kanilang syudad na magpahayag ng galit at pagkadismaya. Samantala, patuloy naman nilang pinanawagan na oras na para magkaisa at huwag huminto hanggang hindi nakakabalik si Pangulong Duterte sa bansa. Ako, nanawagan ako sa lahat ng maging Christian, Muslim, Maranao, lahat ng relihiyon na please ipagpatuloy natin yung prayers natin kay Tatay Digong. Huwag tayong tumigil na manalangin na makuha din natin yung dream natin na makauli si Tatay sa Pilipinas. Ipinapakita rin umano nila na ang pagpapahayag ng saloobin at pagprotesta laban sa katiwalian ay hindi kataksilan sa bayan at marahil ang tunay na mapayapang revolusyon ay nasa paparating na eleksyon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal,